Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada! Yo, what's up guys? Good morning. So, Sabado ngayon guys, no? Wala tayong pasok, Sabado, Linggo, saka Lunes. 3 days. Pupunta pala ako guys, Scarborough Town Center kasi sikasuhin ko yung pambayad namin sa bahay. Kasi nag-request na kami ng check, yung yun, blank check para doon sa pambayad kasi gusto yung nauupahan yung landlord check-in na pang 1 taon kasi meron na kaming doon, tapos depositohan na lang. So nag-request na kami, 1 week pa pala yon. So kailangan lang ng bank draft ngayon para ibigay ko sa kanya. So kasi 1 week pa yung 1 week pa yung darating yung check-in na yun. So bank draft muna, and then bigyan natin sa landlord natin. So nauna na ako guys kasi alam mo naman yung mga girls, bagal yun. Anak ko, tagal din ligo. Baka masaraduhan tayo kasi Sabado ngayon, alas 4 lang yata sila. Dapat makakuha na tayo ngayon. Ayun lang, awid tayo. So kahapon pala guys, naglaro tayong basketball gabi. Sakit pa nga ng katawan ko ngayon. Ika ako kasi yung mga muscle natin naunat talaga takbo, balik, takbo, talon. So talaga wala na, hindi na sanay. So bilib ako dong kay Kuya Ulan, sa mga kasama niya, yung medyo may edad na pero nakakatakbo. Biruin nyo guys, si Kuya Ulan 65 na pero nakakatakbo pa yan, nakakalaro pa. So dati pala siyang naglalaro sa Pilipinas sa atin, professional basketball player siya. May mga kasama din siya doon na naglalaro din sa atin dati, medyo may edad na. So gustuhan ko yung ni Kiolan kasi yun, very siya, approachable, accommodated. Talaga hindi ka mahiya sa kanya na kasi very friendly talaga si Kiolan. Kaya nung nag-alok siya sa akin, hindi talaga ako tumanggi kasi alam ko naman na talagang mabait yun si Kiolan. Pumunta rin pala si boss manager Rainier. Hindi lang nakalaro kasi yung masakit din yung tuhod daw niya. Ang lang siya, dribble, lang exercise. Pero malamang next Friday baka makalaro daw siya. And marami tayong nakilala doon guys, na mga kabayan din. And yun nga, si Kiolan talagang inaano niya ako na baka may alam silang trabaho yung mga kasama niya. So thank you Kuya Ulan, napakabait. And yun, malamang Friday, every Friday guys, doon na tayo. And shoutout pala kay Jeremy, Sir Jeremy, yung naghatid sa akin yan sa bahay kagabi. Inatid talaga niya ako hanggang doon sa may yung harap ng bahay. Napakabait din. Yan, matatagal na yan sila dito guys. Ito lang yata pinakabago kasi 2 buwan pa lang naman ako dito. Sila talaga ang legend na yan dito sa Canada. And yun, magandang laro namin. And sigurado babalik ako. At saka si JJ pala, last na laro na niya kasi lilipat na siya ng trabaho, malayo na guys. So yun, si JJ yun yung nabangga yung sasakyan, yung husband ni Mamina. Binangga yung sasakyan nila sa parking. So
Ayun, buti na lang nga, ang ganda ng sasakyan, tigas eh. Wasak yung Mazda eh. Bumangga, yung may nawasak. Tigas ng katawan ng sasakyan nila. Shoutout din kay Mamina. Hello guys, today is Sunday, no? So wala tayong pasok. Bukas of course Canada Day, wala rin pasok. Flowers. Ayun, ganda na ng flowers, di ba? Hello guys, so nandito tayo sa may park, no? Sa baba ng tinitirahan namin. So medyo malamig guys. Alas 6 pa lang pero walang init, makulimlim. Medyo ano, baka uulan. Yun nga, nabasa nyo sa thumbnail guys, ang worth it ba ang pagpunta namin sa Canada. Tulad ko, ginibap ko yung pagbabarko para dito sa Canada. So para sa akin guys, kami 2 months pa lang naman dito. Yun nga, alam niyo naman na medyo nahirapan akong kumirabit. Tumakbo na. Tumakbo nga, pumasok. So yun nga no, sa tanong kung worth it ba pagpunta namin sa Canada, yun nga, 2 months pa lang naman tayo dito guys, pero nasabi ko sa inyo worth it. Hindi pa namin maramdaman sa ngayon. Kasi nga, siyempre bago pa kami. At yun. Pero sa tingin ko naman, worth it guys, para sa akin. Kasi yun ang una, ang pangarap ko lang naman noon is makapagtrabaho sa land base at makasama yung aking pamilya. Yung trabaho na uwian ba, sa trabaho sa umaga, pwede kang uwi sa hapon. Siyempre nandun yung pamilya mo, makakasama mo sa tuwing uwi mo. Yan lang. So lilipat tayo guys kasi mahangin dito. Lamig. Patay doon, tago tayo doon guys. So yan nga guys no, para sa akin worth it po ang pagpunta namin ng Canada. And so matagal ko nang pinapangarap noon pa. Medyo nagsimula pala ako magbarko. So yun nga, sa awa ng Diyos na tupad naman, dahil sa akin may tumulong nga po ng aming kapamilya na nag-sponsor sa amin, and dahil din sa akin sister-in-law, saka yun sa family ng husband niya. So yun, napakaswerte natin at nabigyan tayo ng pagkakataon ng opportunity na malaki talaga. So very thankful kami doon at nagpapasalamat kami sa Panginoon. Ayun, nabigyan kami ng ganun. So kaya i-grab din namin talaga, kaming mag-asawa na ganun, pumunta dito. And para magkasama-sama kami. Dahil nga yung sa pagbabarko, yun, malabo nga kaming magsama doon kasi guys, yun nga, uwi ako ng bakasyon ako ng 2-3 buwan, 4, pabalik na naman. So parang ganun na, pabalik-balik lang guys, sampa na naman, balik, sampa. So halos buong buhay ko na sa barko na. So nakapagbarko ako guys 11 years. So magto 12 years din akong 11, pabalik-balik ako sa barko. So yun yung naging buhay ko hanggang sa dumating na tong pagkakataon na to na yun nga, Canada. And napakaswerte din namin at talaga nabigyan kami ng ng visa, na approve yung visa namin. Biruin nyo guys, March 12 kami na lodge ng anak ko. And then March 19, naglabas ang Canada ng final decision nila na hindi na pwedeng magdala ng pamilya yung mga diploma program. So yun, ang pwede lang magdala yun yung mga masteral tsaka doctorate ang kukunin dito sa Canada. So biruin nyo, 1 linggo lang ang pagitan bago kami, kung nahuli-huli pa kami ng konti, malamang hindi kami
aabot. Tsaka malamang wala rin kami dito. So siguro para sa amin din talaga tong Canada. Kaya talaga nagpapasalamat kami sa Panginoon talaga na ayun, ibinigay niya talaga sa amin to. So yun nga guys, para sa akin napaka worth it ang Canada in the long run. Hindi mo man maramdaman sa ngayon. Sa ngayon alam ko marami din ang nagkatulad ko na baguhan lang din nandito na nag-struggle din po, hirap sa siyempre sa mga gastusin kasi pagbago ka talaga hirap, lalo na sa mga yun, mga renta ng bahay, yung pagkain, mga iba mo pang magagastusin. Ang masakit talaga guys yung renta. Tapos yung sa mga student din, yung mga student pathway tulad namin, isang masakit yung tuition. Kasi talagang malaki ang tuition guys dito. Tapos syempre yung trabaho, medyo challenging din yung trabaho para sa akin guys. Kasi diba kung napanood nyo sa mga vlog ko nakaraan, medyo nahirapan ako maghanap ng trabaho dahil yun nga, wala tayong kakilala rito. And nag-apply naman tayo sa online, wala talaga. Nag-walk-in din tayo, wala din, hindi rin tayo pinalad. So naghintay tayo guys ng 3 linggo bago ako nakakuha. Kasi nung pagdating ko talaga dito, hindi naman talaga ako nag-apply pa kasi yun nga, inasikaso pa namin yung bahay. Kasi nagpalipat-lipat kami ng hotel guys bago kami nakakuha. 3 lipat kami ng hotel bago kami napunta dito. So yun nga, nung napunta na kami dito, mga 1 week pa siguro yun, tsaka pa lang ako naghanap ng trabaho. So yun, mga 3 weeks bago ako nakahanap ng trabaho guys. Ang ginawa ko, sumali ako sa mga group na mga Pilipino dito sa Toronto, dito sa lugar kung nasaan kami ngayon. So nag-search ako ng nag-browse ako doon sa group na yon. Kasi nagpo-post din sila doon guys ng hiring. Minsan may nagsasabi na hiring dito, puntahan nyo. So yung ganun guys, paunahan lang din. Kasi marami rin talagang naghahanap din ng trabaho. Marami din gustong mag part time. Maraming naghahanap ng trabaho dito. So nakaswerte ako ng dahil dito sa pagbablog ko din, may nag-message sa akin, shoutout kay Sir Bon, na yun yung tumulong sa akin para i-refer ako doon sa trabaho na pinapasukan ko ngayon. Medyo malayo guys, pero yun nga, kailangan nating kuhanin yung trabaho na yun para makakuha tayo ng experience, and syempre para may panggastos din tayo sa mga araw-araw natin. Yun, ni-refer ako ni Sir Bon, tapos pumunta ako, natanggap naman ako guys. Ayun, masaya ako. Nagkaroon ako ng unang trabaho dito sa Canada. So yun nga, marami rin akong sinalihan ng mga guys, mga group dito, yung mga events. Siyempre nagbabakasakali tayo na baka meron tayong makikilala na iba. So importante kasi dito guys yung networking. So yun, kung marami kang kakilala, mas malaki ang chance mo na may refer ka sa kanilang trabaho kung may hiring sila. So para sa akin guys, yun yung labanan dito, referral talaga. So kung nasortehan mo siguro sa mga online, swerte mo. Pero kung malaki ang chance talaga na yung referral ang dito, kasi talagang by referral sila dito guys. Dito lang sa Toronto kung nasaan ako, sa Scarborough kami guys. Ewan ko lang sa ibang probinsya kung ganun din. So yun balik tayo doon sa usapan kung worth it ba yung pagpunta namin. Para sa amin guys, pamilya namin, napaka worth it po. Kasi yun nga, magkakasama kami dito, and yung trabaho ko guys, uwian. So pasok ko ng umaga, uwi ako ng hapon, nakikita ko yung anak ko, pagbanding kami, diba? Tapos syempre patulog, kasama kami, magkakasama na kami palagi, diba? Hindi tulad nung trabaho ko nakaraan, yung sa barko ako, talagang malungkot guys kung iisipin talaga. So hindi madali. So kaya saludo ako dun sa mga seaman, na mga kabaro ko noon na hanggang ngayon sumasampa pa rin.
So talagang hindi basta-basta ang seaman guys. Mahirap po. So dinadaan lang namin yan sa lakas ng loob. Siyempre para kumita din kami. So marami rin akong kasama na sumasampa hanggang ngayon. And siyempre nagdadasal ko rin na sana kung napapanood nila to, makaipon din sila, makapagnegosyo sila, or pwedeng makapunta sila sa bansa na gusto nila na makapag-settle down, para makasama rin yung mga pamilya nila. And di ba, hindi sila ma-stuck doon sa barko na yun, laging sumasampa. Pero nasa sa kanila naman yun guys, kung yun talaga yung gusto nila na ganun, wala tayong magagawa kasi kanya-kanya naman tayo ng ano sa buhay guys. So sa akin lang talaga is naswertihan, may swerte, tapos siyempre pinurso namin talagang para din sa amin talaga siguro tong Canada sa tingin ko. So yun, para sa akin kahit guys worth it, lalo na sa anak ko kasi yung anak ko 7 years old pa lang. So dito siya mag-aaral, so na-enroll na namin, okay na. So September pa yung pasukan dito guys. So magsisimula siya mag-aaral dito grade 2. So di ba? Tapos libre yung elementary sa high school. Yung bus din pag sumakay siya, wala siyang bayad. 12 years old pa baba, kasi yung 12 years old pa baba dito guys na bata walang bayad sa bus. Pero syempre may kasamang magulang na sumakay ng bus. Kailangan may kasamang guardian or magulang. So ayun, kaya hanggang high school din naman libre sila. Elementary, high school, libre yung school. So wala kaming magiging problema. Ang ano lang talaga namin is kailangan kong maghanap ng trabaho na medyo sasapat din sa aming gastusin guys. So hindi naman lihim sa inyo na may sponsor kami, kaya medyo nagpapagaan din yun sa buhay namin guys. Kasi talagang tumulong sila all the way. Tinulungan nila talaga kami. Talagang thankful kami sa kanila. Kaya ako siyempre kailangan kong mag-build ng career dito para makabawi man lang or hindi masayang yung tulong nila na ginawa nila sa amin guys. Kasi nga siyempre ang pinaka-purpose natin dito guys is yung ma-PR tayo. So kung hindi tayo ma-PR dito, mawalan tayo ng status, lahat ng sinakripisyo nila, yung pera tsaka oras, parang mababaliwala yun lahat guys. Kaya yun, gagawin natin lahat ng legal na paraan para ma-PR tayo dito sa Canada guys. Kung pabigyan tayo ng pagkakataon na lilipat ng province o kahit saang province na may PR pathway, gagawin natin yung guys. Yun nga, nakausap ko yung si Sir Mark doon sa interview ko sa Spot Pinoy. Panoorin nyo yung guys, yung interview ko pala. So nag-ano siya na baka merong opportunity, willing ba raw ako pumunta. So willing po ako guys, napaka-willing ko. Wala po ako magiging problema as long as may kasama yung pamilya ko rito. Wala ako magiging problema basta may PR pathway guys. Kasi dito sa Toronto is medyo mahirap ang PR pathway dito. So isa pa sa gagawin natin guys, syempre mag-ipon din tayo. Kasi hindi naman natin sigurado kung mapi-PR din, pero gagawin natin lahat kasi yun yung talagang para makapag-stay tayo dito sa Canada. So syempre mag-ipon para kung sakali man, di ba? Syempre may ipon tayo, kung uwi man tayo, meron tayong syempre panimula para sa doon sa pang Pilipinas natin, di ba? Ayun nga pala guys, bago pumunta dito, alam ko talaga na hindi madali ang buhay talaga dito sa Canada. So nanonood na rin tayo ng mga vlogs, yung mga walang sugar coating na vlog. May mga vlog din kasi syempre na may mga puro magaganda lang ang sinasabi syempre. Yun, napapanood ko yung mga vlog na yun talagang totoong nangyayari dito na, diba? So expected ko na yun, mahirap, kailangan mo ng pera. And kaya hindi na ako nabigla guys nung napunta ako rito. Tapos medyo hindi ako nakakuha agad ng trabaho.
So, hindi na ako nabigla doon kasi nga alam ko na na dito sa lugar na pinuntahan ko, dito sa Toronto, is talaga napaka-challenging yung paghahanap din ng trabaho. And yun nga, dahil nga doon sa wala rin tayong kakilala, kapaan talaga ang ginawa ko guys. So kung saan may mga events, yun pumunta ako. Kung saan yung mga yung mga salo-salo, ano ba yung tawag doon, yung mga events nga na mayroong mga Pilipino o mga Filipino events, pinuntahan ko yun guys kasi nga para makapag-build ako ng mga kakilala dito. So ngayon, malaking tulong din sa akin itong YouTube guys kasi nga, 'di ba? May nag-visit sa akin, nagpaabot ng mensahe na mayroon silang kamag-anak dito na matagal na rin dito, baka makatulong. So yun, kino-contact nila. Unfortunately lang guys, malayo kasi sila dito, kaya yun, hindi nila ako na tulungan kasi nga malayo yung lugar ko. Kasi importante guys, malapit ka doon sa trabaho na papasukan mo. So meron mga iba-ibang mga guys na nag-comment sa ating vlog na ganun. May mga nagdasal din na sana makakuha ka na ng trabaho. Ingat kayo dyan, di ba? Napakasarap po basahin yung mga ganong comments guys, no, na yun, concerned sila sa nangyayari sa atin dito. And syempre nagpapasalamat tayo at pinapanood nila yung ating vlog. Yun nga, hanggang sa yung mga nagbablog dito guys, nakilala ko na. Ang una ko nakilala sila Crystal tsaka si Marvin. Malaking tulong sila kasi pinalalayan na kami doon sa school ni pare Marvin. And yun, hanggang may mga handaan sa kanila, nakaraan may handaan, pumunta kami. And nakakilala rin kami doon ng yung mga subscriber din nila. Sa YouTube din nila yun na guys, nakilala. Sabi nga ni Crystal, lahat ng bisita niya doon sa YouTube na nakilala. So yun, di ba, ang laking tulong ng YouTube. So yun nga guys, so sa tanong na kung worth it pa ba ang pagpunta sa Canada, sa ngayon 2024 guys, para sa akin worth it po. Kung sa trabaho naman guys, sa umpisa lang po mahirap. Pagka nakabuild ka ng mga kakilala rito, mayroon, lalo kung may kamag-anak ka, mas madali lang po yun. Wala po magiging problema. Ang magiging problema lang po sa tingin ko, kung student kayo, syempre yung tuition. Kung dito nyo kasi kukunin yung pan-tuition nyo guys, sa trabaho nyo kukunin, kung magtatrabaho kayo, talagang mahirapan po talaga kayo. Kasi syempre hindi lang naman yun yung gastusin mo, mayroon pa kayong rent sa bahay, pagkain nyo pa, mga transportation na kailangan nyo, di ba? So medyo mahirap guys kung gano'n ang gagawin. So yun nga, ang payo ko lang is mabayaran nyo sana yung tuition, 1 year tuition. Tapos yung 1 year, sa kanila yung pag-ipunan, maaaring sigurong ganun, mas madali siguro. Kung down payment lang kasi guys yung gagawin nyo, is talagang mahirap po, mahirap para sa akin. Lahat po na nagbabalak at nagpaplano pumunta ng Canada at nag-iisip kung may doubt kung worth it pa ba ang Canada, para sa amin guys, worth it po. Para sa akin, worth it po ang Canada kasi marami pong opportunity dito. Pwede ka pong magbago ng career kung anong gusto mo. Pagka medyo okay na yung financial mo, pwede ka mag-aaral lang kung gusto mo rin, basta kaya mong magbayad ng tuition. And syempre sa mga bata guys, importante talaga sa mga bata. Dito maganda ang Canada pagka may mga anak ka guys, may mga bata. Dito sila mag-aral, dito sila mag-build din ng career nila, di ba? Napaka sarap isipin na nandito sila lalaki, andito sila magtatrabaho, di ba? So sa part natin guys, nagawa natin yung ating nagawa natin yung ating party para sa kanila, para sila ay umunlad.
And siyempre sila naman yung next generation, panimula na yon. Dito sila nag-aral and pagtrabaho, and so magiging magkaroon din ng pamilya. Napakasarap isipin guys, sa totoo lang. Kung sa Pilipinas naman pwede naman gawin din yon, pero yun nga, alam mo naman sa atin, hindi naman lihim sa ating lahat na yun nga, kalungkot lang. Pero yun, gawin natin lahat guys para sa ating mga anak. Ito naman ay ginawa namin to at nag-decide kami kasi hindi para sa amin. Well, para sa amin din ng konti, pero talaga nakapokus kami sa anak namin. Para to sa kanya lahat eh. So soon lumaki siya rito and magiging okay yung buhay niya dito. So okay na yung magsakripisyo kami ng konti. And syempre kalaunan medyo giginhawa rin pag retire natin guys. Medyo maginhawa rin tayo ng konti. So swertehin, depende pa yan guys kung ano. Pero yun nga, napakasarap isipin na nandito tayo sa Canada and kahit anong trabaho papasukan natin guys, basta legal. And syempre yung PR natin huwag natin kakalimutan kasi yun yung pinaka key natin para mag-stay tayo sa Canada. And sana gabayan tayo ni Lord. Alam ko naman nandyan sa palagi. And ma-PR tayo soon. And syempre iba-vlog natin yan. Malalaman nyo yan kung anong mangyayari sa amin dito sa Canada. So yun lang guys, no? Enjoy natin yung linggo ngayon. And bukas wala rin pasok, Canada Day. Siguro bukas may pupuntahan kami. Ito lang malapit siguro. Mayroong mga events din ng Canada Day. So experience natin yung guys. Punta tayo bukas. And syempre vlog natin para makita nyo. And yun, worth it po ang Canada guys para sa amin. So shoutout din ako kay Jeremy, yung naghatid sa akin nung Friday dito sa bahay. Siya yung nakalaro ko sa basketball din doon nung Friday. And hinatid ako doon. Shoutout din ako kay Kuya Ulan tsaka kay Kuya Benson na nag-facilitate ng basketball na laro doon sa Red Dot Basketball dyan sa may Markham. So see you on Friday guys. Laro ulit tayo. So guys, dito ko na lang tatapusin siguro ang aking vlog. And kasi lumalamig na eh, yung malakas na yung hangin and medyo lumalamig na talaga. So pasok na tayo sa loob kasi makabutan pa tayo ng ulan dito. So dito ko tatapusin ang aking vlog guys. Salamat sa panonood, sa lahat ng comments, sa lahat ng bagong subscriber. Salamat po. And yun, to God be all the glory. And we'll see you on my next vlog. Bye! Peace out! Tignan muna natin yung ating mailbox guys. Camera mo na. Wala.